Don, nakangiti tanong sa akin ni Boss Kobe pagkatapos kong pirmahan ang contract. Para bang tuwang-tuwa siya pero pilit ko na lang na binabaliwala. Malaki ang tiwala ko sa kanya at wala naman sa hitsura niya na lolokohin niya ako. Good, nakangisi niya ng bigkas at kaagad na dinampot ang mga papeles na pinirmahan ko. Iniligay niya iyon sa isang envelope at basta na lang ipinasok sa loob ng kabinet. Wala ka bang ibibigay sa akin na kopya? Nagtataka kong tanong sa kanya. Contract iyon at dapat may kopya din ako kaya lang parang wala yata siyang balak na bigyan ako ah. No need, bigkas niya sabay lapag sa harapan ko ang isang brown envelope. Nagtataka akong dinampot iyon at binuksan. Hindi ko na napigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang tumampad sa paningin ko ang laman ng nasabing envelope. Pera iyon at medyo makapal. Cash advanced mo. 1 month salary cash advanced, kaagad niyang sagot sa akin. Para namang may anghel na biglang dumaan sa harapan ko. Hindi na wala ang ngiti na nakaguhit sa labi ko. Bigla ko din nakalimutan ang tungkol sa kopya ng contract na hihihingi ko sa kanya. Balak ko sanang basahin iyon mamaya pagka-uwi ng bahay pero hindi bale na lang. Importante, binigyan niya ako ng cash advance at may pera ako ngayon. Salamat! Nako, mabuti na lang at cash advance mo ako boss. Balak ko kasing bumili ng phone para matawagan sila nanay at tatay. Wala akong contact sa kanila, nakangiti kong bigkas sa kanya. Tumango lang siya sabay tayo at naglakad patungo sa pintuan ng opisina niya. Mabilis naman akong napasunod sa kanya. Diretso kami ng parking area. Nagulat pa nga ako nang mapansin ko na ibang sasakyan ang gusto niyang gamitin. Wala si Manunggari kaya iniisip ko na ako na siguro ang magdadrive ng kotse. Pero nagulat na lang ako nang bigla siyang sumakay sa driver's seat. Ikaw ang magdadrive, nagtataka kong tanong sa kanya. Bakit kaya mo na ba? Balik tanong niya sa akin. Saan ba tayo pupunta? Balik tanong ko sa kanya. Wala nang maraming tanong. Gutom na ako kaya sumakay ka na, seryosong sagot niya sa akin kasabay ng pagkabuhay ng makina ng sasakyan. Wala akong choice kundi ang sumakay na lang. Baka kasi kung saan pa mapunta ang pag-uusap eh. Siya itong amo pero ako ang hinihintay niya. Iyon nga lang, habang nasa loob kami ng sasakyan, hindi ko alam kung ano ang plano nitong si Kobe. Kanina pa tumatakbo ang kotse at ang dami na naming nadaanan ng mga restaurant pero mukhang wala yata siyang balak na huminto. Nagdududa na tuloy ako kung saan ba kami pupunta. Kakain lang kami pero bakit sobrang layo na yata ng tinakbo namin? Kanina pa nag-aalburuto ang tiyan ko sa gutom. We're here, narinig kong bigkas niya. Wala sa sariling inilibot ko ang tingin sa paligid at ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin ko na parang nasa isang hotel kami. Kakain lang ng lunch sa hotel pa talaga? Pagka-park niya ng sasakyan, mabilis na din akong bumaba. Kakaiba din talaga ang trip ng mayayaman. Kakain lang ng tanghalian sa isang hotel pa eh. Boss, dito ka ba kakain? Babalikan na lang kita dito mamaya, kakain din kasi ako eh. Kaagad kong wika sa kanya pagkababa niya ng kotse. Napansin ko naman ang pagkagulat sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Anong sabi mo? Lalabas ka para kumain gayong pagkain din ang pakay natin sa lugar na ito, seryosong bigkaas niya sabay hakbang. Tulala namang napasunod na lang ang tingin ko sa kanya. Hindi pa kasi kayang i-absorb ng utak ko ang huling kataga na binitawan niya. Ano na? Tatayo ka na lang ba dyan? Muling wika niya nang huminto siya sa paghakbang at nilingon niya ako. Wala sa sariling napahakbang ako palapit sa kanya at umagapay sa paglalakad papasok sa loob ng hotel. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ganito ba talaga kagalante ang amo ko at hindi siya basta-basta kumakain sa kung saan-saan lang? Boss, hindi mo naman siguro ikakaltas ito sa sahod ko diba? Muli kong bigkas. Maganda na iyong nagkakalinawan kami. Ayaw kong bawasan sa pagkain ang perang in-advance ko sa kanya. Kisay, narinig kong bigkas niya. Tingnan mo ang taong ito at hindi lang naman dapat ang isasagot niya pero isang matipid na gisi lang. Bahala siya. Hindi naman siguro. Libre naman siguro ito kaya dapat lang na ipagpalagay ko ang kalooban ko. Buffet pala ang restaurant na pinasukan namin. Eat all you can at kami na ang bahalang kumuha ng mga kakainin. Halos malula ako sa dami ng mga pagkain na nakalatag at duda talaga ako kung maubos ng mga sosyali na mga customers buong araw. Karamihan sa mga putahe first time ko lang nakita sa tanang buhay ko.
Iyan lang ba ang kakainin mo? Kunot noong tanong ni Boss Kobe sa akin nang mapansin niya ang laman ng pinggan ko pagkaupo namin sa mesa na napili naming okupahin. Ayos na. Sakto na sa akin ito, bigkas ko. Napansin ko ang pagtaas ng kaliwa niyang kilay sabay tayo. Naglakad siya patungo sa mga buffet table at nag-umpisa ng kumuha ng mga pagkain. Nagkibit balikat lang ako at muli kong itinoon ang buo kong atensyon sa pagkain. Saktong kakatapos ko lang ubusin ang laman ng pinggan ko nang bumalik si Boss Kobe sa table namin. Nagulat pa ako nang may kasama siyang staff at isang inilapag ang mga pagkain sa mesa. Eat this, narinig kong bigkas niya kasabay ng paglapag ng isang pingat na puno ng pagkain sa harap ko. Gulat ba gulat naman akong napatitig sa kanya. Pero, busog na ako, mahinang sagot ko sa kanya dahil sa gulat. Kapag hindi mo kakainin iyan, i-charge ko sa sahod mo iyan. Seryosong bigkas niya at parang wala lang sa kanya na naupo sa harap ko. Parang walang nangyari na nag-umpisa na siyang kumain. Seryoso. Pilitan? E di kakain na lang. Kaagad kong bigkas sabay dampot sa kutsara at tinidor at ipinagpatuloy na ang pagkain. Ayos din naman si boss, galante pagdating sa pagkain. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang kabusugan pagkatapos namin kumain. Kaagad na din naman kami bumalik ng office pagkagaling sa hotel. Balik sa trabaho si Boss Kobe samantalang antok naman akong nakatunganga lang sa loob ng opisina niya. Kanina pa gustong pumikit ang aking mga mata pero pilit ko lang na pinipiglan. Maliban sa pagiging driver, hindi ko alam kung anong task pa ba ang gagawin ko. Pagkatapos ko siyang ihatid dito sa opisina, tutunganga na lang ba ako? Nicole, may meeting ako sa conference room. Huwag na huwag lang umalis dito sa opisina ha. Hintayin mo ako, seryosong bigkas niya sa akin. Wala sa sariling mabilis akong tumango. Saan ba ako pupunta kung sakali? Wala naman akong choice kundi ang hintayin siya eh. Siya ang boss kaya dapat lang nasundin ko siya. Mabilis nang lumabas si Boss Kobe ng opisina niya. Naiwan naman akong pilit na idinidilat ang mga mata. Dapat siguro hindi na ako nagpakabusog ng todo kanina eh. Hindi sana ako antukin ngayon ng todo. Pasaway kasi itong boss ko eh. Tinambakan ba naman ako ng pagkain kanina? Sige na nga tutal wala pa naman siya at meeting ang pupuntahan niya so ibig sabihin pwede siguro akong umidlip. Kaunting idlip lang at magiging okay din ako. Ipipikit ko lang naman saglit ang mga mata ko eh. Tama, saglit na saglit lang at wala naman sigurong masama doon. Kaagad ko na ngang ipinikit ang mga mata ko. Iyon nga lang, hindi ko na namalayan pa kung ilang minuto na akong nakapikit pero muli akong napadilat nang marinig ko na para bang may nag-uusap sa harapan ko lang. Shit, sino siya? Livy Angel, narinig kong sambit ng isang boses lalaki. Sa pagmulat ko ng aking mata, kaagad na tumampad sa paningin ko ang tatlong paris ng mga mata na seryosong nakatitig sa akin. Nako, lagot na gising, sambit ng isa pa. Mabilis akong napaayos ng upo. Sino kayo? Gulat kong bigkas. Miss, sino ka? I mean, ikaw na ba ang bagong girlfriend ng kaibigan namin? Tanong ng isa pa. So, nasagot na pala ang tanong ko. Mga friends sila ng boss ko. Pero paano sila nakapasok dito sa loob ng opisina? Napasulyap pa nga ako sa swivel chair ng boss ko at mukhang hindi pa siya nakakabalik galing meeting. Nanaku, si Boss Kobe po ba ang hanap niyo? Nasa meeting pa po, mabilis kong bigkas. Nagkatinginan pa ang tatlo at sabay na napangiti. Boss? Staff ka niya, nagtatakang tanong ng isa. Wala sa sariling napatitig ako sa tatlo at parang gusto kong kiligin nang mapansin ko na ang gagwapo nila. Katulad din sila ni Boss Kobe walang reject kung hitsura ang pag-uusapan. Feeling ko tuloy biglang nabuhay ang dugo ko. Feeling ko tuloy biglang nawala ang antok ko. Bagong driver po, pilit ang ngiting sagot ko sa kanila. Muli silang nagkatingin ng tatlo at sabay-sabay na napatango. Driver. Shit, kailan pa natutong maghir ng babaeng driver ang kaibigan natin? Saka hindi bastang babae. Isang napakagandang babae, narinig kong bigkas ng isa sa kanila. Hindi ko tuloy malaman kung matutuwa ba ako sa sinabi niya. Maganda daw ako. Saan banda? Yes, by the way, ako nga pala si Warren, si Ariel at siya naman si Joel. Kaagad na pagpapakilala ng nagngangalang Warren sa mga kaibigan niya. Tipid naman akong ngumiti. Nicole po.
Baka pabalik na din iyon si Boss Kobe, kaagad ko ding sagot sa kanila. Mukha naman silang mababait kaya ang kaba na nararamdaman ko kanina ay biglang naglaho. Nicole. Wow, beautiful name. Pasensya ka na Nicole ha. Naistorbo yata namin ang siesta mo. Akala ko talaga bagong girlfriend ka ng kaibigan namin eh. Mabuti na lang at hindi pala. Nakangiting bigkas ni Joel. Muli akong napangiti. Wala ka bang balak na lumipat ng trabaho Nicole? Pwede ka sa kumpanya ko. Pwede kitang gawing sekretary ko. Bigkas naman ni Warren kasabay na nagpakawala ng matamis na ngiti sa labi. Nalintikan na. Gusto mo pa yatang sulutin si Nicole kay Kobe sabat naman ni Ariel. Malay mo naman di ba? Ang hirap kayang maging driver ng isang mainitin ang ulo na gaya ni Kobe. Gusto ko lang isalba si Nicole mula sa mga kamay ng kaibigan natin, sagot naman ni Warren. Kahit papaano, tangal ang pagkabored ko sa palitan nila ng salita. Para silang mga taong immature kung mag-isip. Ako talaga ang topic nila siguro dahil bagong empleyado ako ng kaibigan nila. Gusto ko sana kaya lang nakapirma na ako ng contract eh. Saka ayos na ako sa pagiging driver niya. Masaya na ako doon, nakangiti kong singit sa pag-uusap nila. Shit! Sugurista ang gago, bigkas ni Warren at nagkatawanan ang tatlo. Nasa ganoon silang sitwasyon nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina at mula doon iniluwa ang serisong mukha ni Kobe. Anong ginagawa niyong tatlo dito? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na pwede kayong pumasok dito sa loob? Seryosong bigkas niya pagkakita niya sa tatlo. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba. Lalo na at napansin ko kung gaano siya kaseryoso dahil halos magdikit na ang kilay niya. Hey relax divay friend. Wala kasi kaming nadatnan sa labas kaya pumasok na kami dito sa loob. Don't worry, wala kaming pinakialaman. Kausap lang namin si Nicole sa buong sandali na nandito kami. Nakangising bigkas ni Warren. Get out. Kayong tatlo. Busy ako ngayon at wala akong time para i-entertain kayo. Seryosong sagot ni Kobe at padabog na naupo sa kanyang swivel chair. Hey relax. Ikaw naman, masyadong mainit. Don't worry, nagbigay na ako ng offer kay Nicole kanina na kung pwede sa akin di lang siya magtrabaho, pero nasa iyo ang loyalty niya, nakangising bigkas ni Warren. Hindi ko naman maiwasan na magulat sa sinabi niya. Seryoso ba iyong offer niya kanina? Akala ko kasi nagbibiro lang siya eh. Whatever. Lumayas na nga muna kayong tatlo. Istorbo kayo sa buhay ko eh, yamot na muling bigkas ni Kobe. Ang sama ng ugali. Na. Pero beautiful driver ha. Parang crush ko na siya, halata pa ang kilig sa boses ni Warren habang sinasabi ang katagang iyon. Halahakan naman galing kina Ariel at Joel ang biglang umalinggaw sa buong paligid. Kitang-kita naman ang galit sa mukha ni Kobe habang nagpalipat-lipat ang tingin niya sa kanyang mga kaibigan. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Ganito ba talaga sila kabulgar kung makipag-usap? Crush niya daw ako. Grabe, ang bilis niyang sabihin iyon ah. Wala man lang pasakalye. Heist si Warren talaga. Ngayon ko lang nakilala pero ang lakas ng amats. Ang galing niyang mang-asar dahil halos mag-isang guhit na ang kilay ni Kobe habang titig na titig sa kaibigan. ECU, kapag makita mo sila ulit, iwasan mo ang mga kulukoy na iyon ha. Bawal kang makipag-usap sa kanila, pagkaalis ng mga kaibigan niya ako naman ang hinarap ni Boss Kobe. Hindi ko alam kung bakit nanggagalaiti pa rin siya sa galit. Hindi naman po ako nakikipag-usap sa kanila boss. Sila po ang kusang kumakausap sa akin, hindi ko mapigil ang sagot sa kanya. Napaigtad pa ako nang bigla niyang malakas na hinampas ang kanyang mesa gamit ang kanyang palad. Eh di wow! Siya na nga! Siya na ang sobrang mainit ang ulo. Kapag sinabi ko na hindi pwede, hindi pwede. Ayaw mong sumunod, naiinis na sagot niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Bakit ako susunod gayong hindi ko naman kontrolado ang panahon? Sabi mo eh. Ikaw ang boss kaya ikaw ang dapat masunod, napipilitan kong sagot dahil sa totoo lang nagtataka na talaga ako sa kanya. Kakaiba ang pinagbabawal niya. Bawal daw akong makipag-usap sa mga friendship niya. Bakit kaya dahil ba hindi nila ako kauri? Mabilis na lumipas ang buong maghapon. Ganoon na lang ang pasasalamat ko ng eksakto 5:00 ng hapon, natapos din ang trabaho niya.
Kanina pa kasi talaga nag-iinit ang puwet ko sa kakaupo eh. Mabilis na akong tumayo nang mapansin kong akmang maglalakad na siya patungo sa pintuan ng opisina. Pagkapos niya akong balaan kanina, wala na akong kahit na anong salita na narinig mula sa bibig niya. Pagkalabas namin ng opisina, naabutan namin sila Vincent at ang isa pang babae na abala pa rin sa kung anuman ang ginagawa nila. Bukas niyo natapusin ang mga iyan. Pwede na din kayong umuwi, seryosong bigkas ni Boss Kobe sa kanila at diretsyo na siyang naglakad patungo sa elevator. Tahimik naman akong napasunod sa kanya. Sa exit na naturang building na abutan namin si Manggari na nakaabang na sa loob ng kotse na halatang hinihintay niya lang talaga ang paglabas naming dalawa ni Kobe. Saan kaya nagpunta itong si Manong Jerry? Simula kaninang tanghali, hindi ko na kasi siya napapansin sa opisina eh. Sa bagay, paano ko nga pala siya mapapansin gayong mula tanghali hanggang hapon nasa loob lang ako ng opisina nitong boss ko. Sa penthouse tayo Manong, narinig kong sambit ni Boss Kobe kay Manong Gary pagkatapos namin makasakay sa sasakyan. Parehas ang setup ng pwesto namin kaninang umaga. Sa unahang bahagi ako ng sasakayan katabi si Manong Gary at sa likod naman si Boss. Sa penthouse pala umuwi itong boss ko ako kaya? Saan? Sa Mansion Sebastian pa rin ba? Malamang dahil nandoon ang mga gamit ko. Pero hindi na ako nagtatrabaho sa kanila eh. Hindi na dapat ako umuwi doon. Ngayon ko lang naisip kung saan na nga ba ako titira. Hindi ito na-discuss sa akin ni Boss Kobe at siguro nasa kontrata iyon. Pero paano kung malalaman kung nasa kontrata nga gayong hindi naman ako nagbasa? Pirma lang kasi ako ng pirma eh. Halos 10 minuto lang yata ang naging biyahe, narating na namin ang penthouse na tinutukoy ni Boss Kobe. Nasa top floor ng mataas na building at pagkahito ng sasakyan sa garage, hindi ko naman malaman kung bababa ba ako ng kotse or hindi. Ano pa ang hinihintay mo? Wala ka bang balak na bumaba? Narinig kong paangil niyang bigkas. Kanina pa nakapatay ang makina ng naturang sasakyan at pati si Manong nakababa na, pero heto pa rin ako. Nandito sa loob at hindi malaman ang gagawin. Dahan-dahan kong kinalas ang seatbelt na nakakabit sa akin at binuksan ang pintuan ng sasakayan. Takang-taka akong bumaba. Boss, hindi pa ba tapos ang duty ko? Nagtataka kong tanong. Hindi mo man lang ba nasulyapan ang nakasaad sa terms and conditions ng pinirmahan mong kontrata? Stay in ka sa akin para ready ka sa lahat ng oras kapag kailangan kita. Baliwalang bigkas niya at nagpatiuna na siyang naglakad sa dako pa doon. Mabilis naman akong napasunod sa kanya. Hindi ko na nga napansin ang pag-transfer ni Manong Jerry sa kabilang kotse at mabilis nang pinaandar ang sasakyan paalis. Stay in. Bakit hindi niyo po sinabi? Saka, paano ko po mabasa kung ano ang nakasulat sa kontrata gayong nagmamadali kayo na pirmahan ko iyon? Kakamot-kamot ako sa ulo kahit na hindi naman makati habang sinasabi ko ang katagang iyon. Nakapasok na kami sa loob ng hallway at naglakad lang kami ng kaunti bago tumampad sa paningin ko ang isa pang pintuan. Binuksan niya iyon gamit ang passcode at pagkabukas mabilis na siyang pumasok. Kaagad naman akong napasunod sa kanya. Unang bumuwad sa akin ang marangyang receiving area. Sobrang luwang ng palig at nangingintab ang mga gamit na nakikita ko. Halatang alaga sa linis at mahihiya talaga sigurong dumapo ang mga alikabok at mikrobyo. Saka ano ito, hindi ba siya nagpapatay ng aircon? Air conditioned ba ang buong paligid dahil pagkapasok pa lang namin ramdam ko na sa balat ko ang lamig. Rules, ayaw kong pinapakialam ako at dapat kapag kailangan kita nandyan ka palagi. Ayaw ko ng taong tamad at nagbibingi-bingihan, narinig kong bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Di siya na ang may rules. Paano naman ang sarili kong rules? Saka kung dito ako, titira paano na ang gamit ko? Heist, ang taong ito talaga kapag magdesisyon pabigla-bigla. Wala namang problema kung stay in ako pero unfair naman yata kung nasa kalagitnaan ako ng pagtulog istorbuhin niya ako. Kapag ganitong stay, in ako 24 hours ba akong monitor sa kanya dahil siya ang boss? Well, hindi pwede iyon. Paano naman ang pahinga ko at social life ko? Saan po ako matutulog, boss? Saka ang mga gamit ko po, nasa mansion pa po iyon, kaagad ko ding bigkas sa kanya. Muling humakbang ang kanyang mga paa kaya mabilis akong napasunod. Ito ang magiging kwarto mo. Iyang kabila naman ay ang akin.
Kapag weekdays dito ako naglalagi palagi pero kapag weekends naman sa mansion nila lolo at lola or hindi kaya sa bahay ng mga magulang ko, narinig kong sambit niya. Ako po dito pa rin po ba ako kapag weekends, hindi ko napigilang tanong sa kanya. Bakit para sa kanya na lang ang palagi niyang sinasabi? Paano naman ako? Magpapahinga na muna ako, bigkas niya at binirahan niya na ako ng talikod. Binuksan niya ang pintuan at diretsong pumasok sa loob. Kakamot-kamot na lang akong nasundan siya ng tingin. Pambihira ang labo niyang kausap ha. Hindi pa sinagot ang tanong ko bago niya ako nilayasan. Heist, ang labo ng lalaking iyon. Confirm, masama nga ang ugali niya. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto, hindi ko mapigilan ang mamangha sa aking nasilayan. Ibang-iba ang kwarto na ito kumpara sa kwarto na ginagamit namin ni Manang Amping sa Mansion Sebastian. Di hamak na mas malaki ito at ang kama sheet para bang kaisarap magtumbling sa laki. Ang sahig ay carpeted at ang lamig din. Para bang kaisarap tuloy matulog. Feeling ko tuloy naka-staycation ako sa isang sikat na hotel katulad ng mga napapanood ko. Ganitong-ganito kasi talaga iyon eh. Ganitong-ganito din ang nakikita ko sa mga magazine. Ang swerte ko pala kung ganon. Kahit papano, di hamak na mas maayos na amo si Kobe Sebasitan. Imagine, libre akong titira sa mala hotel na kwarto na ito kaya ang swerte ko talaga. Kung ilang buwan na kontrata ang pinirmahan ko kay Boss Kobe, iyon din ang mga panahon na mananatili ako sa silid na ito. Di wow talaga. Kahit naman pala magaspang ang ugali, binigyan niya pa rin ako ng maayos na kwarto kung saan makakapagpahinga ako ng maayos. Muli kong inilibot ang tingin sa paligid at hindi ko mapigilang magtaka nang mapansin ko ang isang traveling bag na maayos na nakalapag sa gilid ng kama. Dali-dali akong naglakad doon at ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko ang mga gamit ko. Yes, gamit ko ito kung ganoon na i-transfer na pala dito. May bonus pa pala dahil sa mismong ibabaw ng kama napansin ko ilang paris ng uniform ko. Kagaya sa suot kong uniform ngayon kaya hindi nakamahirapan pa nito sa pang-araw-araw na susutin. Binilang ko pa nga iyon at saktong 5 paris. 5 uniform at schedule ko na lang siguro na sa weekend na ako maglalaba. Wala na pala dapat akong poproblemahin. Ang galing ha. Nakaka-touch tuloy. Wala na akong sinayang na sandali. Nag-explore ako sa naturang silid at ganoon na lang ang tuwa ko nang mapansin ko na may sarili din palang banyo. Pwede pala akong maligo anytime na gustuhin ko. Ang una kong ginawa ay inayos ko muna ang mga gamit ko sa loob ng kabinet bago ako pumasok sa loob ng banyo para maglinis ng katawan at magpalit na din ng damit. Suot ko na ang isang maluwang na shirt at maong shorts na pambahay na lagpas tuhod, lumabas na ako ng banyo. Sakto naman na may narinig ako na mahinang katok sa pintuan ng kwarto, kaya dali-dali akong naglakad papunta doon. May iutos po ba kayo boss? Kaagad kong tanong ng mabungaran ko si Boss Kobe. Sa bagay, wala naman akong ibang ini-expect na kakatok sa pintuan ng kwarto kung hindi siya lang. Bakit ganyan ang suot mo? Magpalit ka. Seryosong bigkas niya sa akin. Wala sa sariling napatingin ako sa sarili kong kasuotan bago ko ibinalik ang pagkakatitig ko sa kanya. Walang pakialaman boss. Tapos na ang duty sa opisina alangan namang suot. Suot ko pa rin ang uniform hanggang dito sa bahay. Nagtataka kong sagot sa kanya. Kiyake. Bahala ka. Sumunod ka sa akin, may pupuntahan tayo. Seryosong bigkas niya at mabilis na akong nilayasan. Naiiling na kaagad kong isinara ang pintuan ng silid at mabilis siyang sinundan. Nagtaka pa ako nang diretso kami sa labas ng penthouse niya. Diretso sa parking area at sumakay ng kotse. Sa driver set siya kaya wala akong choice kundi ang sumakay sa passenger set. O diba, baliktad ang pwesto namin. Ako itong driver pero ako itong naging pasahero niya. Saan po tayo pupunta boss? Training po ba ako ngayon? Gabi na nagtataka kong tanong sa kanya nang mapansin kong gabi na pala. Nakasindi na kasi ang mga ilaw sa mga poste na nagbibigay ng liwanag sa paligid. Grocery. Walang stock sa bahay kaya kailangan nating mamili, tipid niyang sagot. Wala sa sariling napatango ako kasabay ng muling pag-check sa kasuotan ko ngayon. Diyos ko, bakit hindi niya sinabi? Sobrang luma na nitong suot ko ang t-shirt. Lukot pa at ang maong shorts ko ay halos magkulay brown na ang dating kulay itim dahil sobrang kupas na. Dapat pala nakinig ako noong sinabi niya na magbihis daw ako.
Ipinaglaban ko pa kasi kung ano ang suot ko hindi ko naman akalain na isasama niya pala ako sa Pago, grocery. Boss. Bakit hindi niyo naman po binangit na sa grocery store pala tayo pupunta? Nakapagpalit man lang sana ako ng damit, hindi ko na mapigilan pang bigkas. Hindi ba't sabi ko dapat magiging ready ka sa lahat ng oras? I am a very busy person at wala akong panahon na maghintay sa iyo tuwing kailangan kita. Bakas ang pagkayamot sa boses niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Nga. Sabi niya Busy daw di busy. Heist, dapat pala kahit nasa bahay ako, nakaporma ako. Kaya siguro binigyan niya ako ng total na 6 na uniform para kahit sa bahay kami, yun pa rin ang isususot ko. Para on the go palagi. Ang grocery store na tinutukoy ni Boss Kobe ay hindi basta-bastang grocery store. Halatang puro mga mayayaman lang ang kayang mag-grocery sa naturang lugar dahil may membership. Of course, hindi pa pala member itong boss ko kaya nag-fill up pa. Ang ending para akong isang yagit na nakatayo sa tagiliran niya habang abala siya sa kaka-fill up sa naturang papel para makakuha siya ng membership card. Boss, pwede naman sa mga hypermarket na lang, bakit dito pa? Pabulong kong tanong sa kanya. Napansin kong saglit siyang natigilan at matalim ang mga matang tinitigan ako. First time ko ding mag-grocery pero hayaan mo na. Bakit nagmamadali ka? May pupuntahan ka, yamot ang boses na sagot niya na naman sa akin. Hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Sangit. Siyempre naman, nagmamadali talaga akong makauwi na kami ng penthouse niya. Lintik na iyan, sa tuwing napapadako sa amin ang tingin ng ibang mga customers, kakaibang titig ang ibinibato nila sa akin. Kita ko sa mukha nila na para bang hinuhusgahan na nila ang buo kong pagkatao. Siguro iniisip nila na isa akong pulubi na basta na lang napulot ng gwapo kong boss sa labas at dinala dito sa loob para ibili ng makakain. Basta, hindi man sila nagsasalita pero iyon ang nararamdaman ko. Ayun na nga, natapos din si Boss Kobe sa pag-filled up at nakuha niya din ang membership card niya. Kaya lang napansin ko na habang nandito kami sa loob ng grocery store, napansin kong parang sa kanya naman nakatingin ang ilan sa mga customers. Partikular na ang mga kababaihan. Ang boss ko naman ay parang wala lang. Deadma at parang sanay na siya na nakakakuha ng atensyon mula sa iba. Hi, Marie, Kobe Sebastian Wright, at hindi na nga nakatiis ang isa. Sobrang tamis ng ngiti na lumapit na nga sa boss ko. Maganda at sexy. Kitang-kita ang magandang hubog ng katawan dahil sa kapirangot na damit na suot niya. Halos lumuwa na ang puwet sa sobrang iksi ng shorts at kapos din ang suot niyang damit pang itaas, wala pa yatang suot na bra ang bruha dahil bakat ang kanyang pasas na pink kahit na maliit ang kanyang hinaharap. Hi! Yes, sorry Maris ha, we are busy pa kasi narinig kong sagot naman ng boss ko. Parang may sariling buhay na kaagad na napaangat ang kilay ko. Busy-busy daw. Hindi ba siya natatakam sa palay na lumapit sa amin? Oh, thank you. Ngayon ko lang lubos na napatunayan na ang bait mo pala talaga. Para ba iyan sa beggar na kasama mo ang mga pinamili mo? Ngiting-ngiti na sagot naman ng malantod. Siyempre, sobrang nainis ako sa sinabi niya. Ano daw? Beggar. Napagkamalan akong beggar? Malabo ba ang paningin ng babaeng ito? Napansin ko pang ang napapangiti na napatingin sa akin si Boss Kobe. Hinagod niya pa ako ng tingin bago niya muling hinarap ang babaeng kausap niya. CJ Maria. Mauna na muna kami. Medyo nagmamdali kasi kami Narinig kong bigkas ng boss ko kaya muli ko nang itinulak ang trolley. Sa hindi malaman na dahilan bigla akong nakaramdam ng inis. Makikita ng Kobe Sebastian na ito, sa day off ko bibili talaga ako ng maraming damit. Iyong mga pamporma para hindi ako mapagkamalang beggar. Pinakadulo kami nag-start kumuha ng mga items. Mga karne at ilang mga sausages. Pati bakon hindi pinalagpas ng boss ko. Kumuha na din siya ng iba't ibang klase ng karne na may iba't ibang klase ng cut. Sa fresh section palang puno na ang trolley na ginamit namin kaya nagpa-assist siya sa staff at nanghingi ng isa pa. Continuous lang ang ginagawa niyang pamimili. Lahat mga nadadaanan namin talagang kumukuha siya. Yung iba hindi ko alam kung kailangan niya ba talaga pero nanahimik na lang ako. Wala ako sa mood ngayon para makialam sa buhay ng may buhay. May gusto ka ba sa mga chocolates na iyan?
Kumuha ka na hanggat nandito pa tayo, narinig kong bigkas niya. Napansin niya marahil ang pananahimik ko simula kanina, kaya siya na itong kusang nagsalita. Napatingin ako sa mga hilira ng mga chocolates na nasa harapan ko at hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkatakam. Imported chocolates na never ko pang natikman sa tanang buhay ko. Puro mga local chocolates ang tinitinda ng mga grocery store sa probinsya namin. Pero dahil mainit nga ang ulo ko at sa pride ko na din mabilis na akong umiling sa alok niya. Napansin ko pa nga ang pagtaas ng kilay niya at siya na mismo ang kumuha ng mga chocolates na nasa shelves at inilagay sa trolley namin. Kumuha siya ng lahat ng klase. Hinayaan ko na dahil baka favorite niya lang talaga ang kumain ng mga chocolates, saka maraming pera na pambayad ang boss kong ito. Sa dami ng mga pinamili nitong si Boss Kobe, umabot na kami sa 4 ng trolleys. Inasikaso naman kami ng mga staff kaya naman hindi ako nahirapan. Tahimik lang akong nakaantabay hanggang sa natapos ipunch lahat ng mga items at nagbayad na nga ang boss ko gamit ang kanyang card. Hanggang sa pabalik ng kotse naging tahimik ako. Poker face kung baga at wala sa mood. Mga staff na din ang nagtulak ng mga items patungo sa kotse at sila na din ang nagkarga sa loob. Sa dami ng mga pinamili nitong boss ko akala mo may mini grocery na negosyo eh. Saan mo gustong kumain? Narinig kong tanong niya sa akin nang sa wakas, natapos din ang pagkakarga ng mga pinamili niya. Muli akong umiling. Hindi ko alam, walang gana kong sagot. May take out na lang tayo. Sa penthouse na lang tayo kakain, bigkas niya. Hindi na ako umimik pa at muli na kaming sumakay sa loob ng kotse. Katulad kanina siya pa rin ang driver. Iniisip ko na lang na ayaw niya akong pahawakin ng manibela hanggat hindi ko pa makabisado ang kalsada dito sa Metro Manila. Katulad din ng nabangit niya, dumaan kami ng restaurant para mag-take out ng pagkain. Iniwan niya na lang din ako dito sa kotse at siya na din ang kusang pumasok sa loob ng restaurant para umorder ng makakain. Halos 30 minuto din siya sa loob at sa 30 minuto na iyon ay sobrang iinip na talaga ako. Buti pa sa karenderya na lang kami dumaan hindi na sana kami maghihintay ng ganito katagal. Pagdating ng penthouse, kumain lang kami at pinagtulungan na din namin ayusin ang mga pinamili niya. In fairness sa kanya, mabait na amo din naman. Tinulungan niya akong ayusin ang mga pinamili niya sa ref pati na din sa cupboard. Puro mga pagkain lang naman kaya puro pang kusina. Ngayon ko lang din talaga na initindihan kung bakit ang dami niyang pinamili. Nang buksan ko kasi kanina ang ref niya para ilagay ang mga karne, pati na din ang mga juices and beers tubig lang ang laman sa loob. Pati cupboard malinis din. Duda tuloy ako kung nagagamit ba itong kusina niya, wala kasing palatandaan dahil pati mga kaldero halatang hindi pa nagagamit. Pagkatapos maayos ang dapat ayusin sa loob ng kusina diretsyo na akong pumasok ng kwarto. Si Boss Kobe naman ay napansin kong dumiretso siya sa living area bit-bit ang isang bote ng wine at wine glass. Bago pa ako nakapasok sa loob ng room ko narinig ko pa ang pagkaon ng telebisyon. Dahil wala naman akong ibang gagawin, una kong inatupag ay ang maglinis ng katawan sa banyo. Pagkatapos kong gawin ang aking evening routine, nahiga na ako sa kama at mabilis na nakatulog. Muli akong nagising sa tunog ng doorbell kaya nakiramdam ako. Halos 3 beses din tumunog ang doorbell bago ako may narinig na mahinang pag-uusap sa labas. Wala sa sariling napabangon ako mula sa pagkakahiga sa kama at nakiramdam. Biglang nawala ang bulungan sa labas kaya naman nagpa siya akong muling mahiga sa kama para muling makatulog. Napasulyap pa nga ako sa relos na nasa gilid ng kama at ganoon na lang ang gulat ko dahil halos 2:00 pa lang pala ng madaling araw. Hindi pa ba tulog ang boss ko ng mga ganitong oras? Sa isiping iyon muli kong ipinikit ang aking mga mata. Muli din akong napamulat nang makarinig ako ng kalabog sa kabilang kwarto. Sa gulat ko, dali-dali akong bumangon at bumaba ng kama. Nauuhaw din kasi ako. Kukuha lang ako ng tubig sa labas tapos sisilipin ko ang boss ko kung ano ang nangyari sa kanya. Baka nalasing sa ininom niyang alak kanina at baka natumba at nabagok ang ulo. Kaming dalawa lang ang magkasama dito sa penthouse niya at baka ako pa ang mapagbintangan kapag may mangyaring masama sa kanya. Sa paglabas ko ng sarili kong kwarto, lalo akong nagtaka sa ingay na nanggagaling sa kwarto ng boss ko. Dinig na dinig ko iyon kaya wala sa sariling naglakad ako patungo doon at nagulat pa nga ako dahil nakaawang ang nasabing pintuan.
May naririnig akong parang mga ungol kaya naman dali-dali akong sumilip sa pinutan at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa gulat sa aking nasilayan. May dalawang tao sa ibabaw ng kama at abala sila sa kanilang trabahong ginagawa. Walang tigil sa kakahiyaw ang babae habang walang humpay siyang inaararo ni Boss Kobe. Oh gosh! Kobe great! You're so big! Narinig kong sambit ng isang boses babae. Para na siyang kinakapos sa kanyang paghinga habang sinasabi ang katagang iyon. Ang boss ko naman ay parang isang masipag na farmer na patuloy na inaararo ang babaeng kaulayaw niya. Gosh, talagang may mga ganitong eksena sa penthouse niya. Sino kaya ang babaeng kasama niya? Girlfriend niya ba? Kaya ba siya namili ng pagkadami-daming pagkain dahil dito din nakatira ang babaeng kasama niya sa kama? Kobe, darling. Ayan na. Ayan na ako. Narinig kong hiyaw ng babae. Hindi naman malaman kung maawa or matatawa ako sa sitwasyon ng babae. Sa naririnig ko mula sa kanya, para kasi siyang nasasarapan na hindi ko maintindihan. Para din siyang nahihirapan. Gaano ba kalaki ang sa boss ko at bakit ganito na lang ang naging reaksyon niya? Dahil sa curiosity at kaba na nararamdam ko, imbes na umalis na ako dito sa tapat ng pintuan para bang hindi ko miyagalaw-galaw ang aking dalawang paa. Hindi naman siguro ito matawag na pambubuso dahil bukas ang pintuan ng silid. Tahimik lang akong nakamasid sa kanilang dalawa nang mapansin kong higkas silang nagbago ng posisyon. Bigla kasing hinila ng boss ko ang babae paupo at walang sabi-sabing isinalpak niya sa bibig nito ang naghumindig niyang pagkalalaki. Halos lumuwa ang mga mata ko habang titig na titig ako sa anakonda ng boss ko. Ang laki kasi talaga niyon at walang habas na lumalabas at pumapasok iyon sa bibig ng babae. Hindi ako tanga para hindi ko maintindihan ang ginagawa nila. Hindi ko pa nga maiwasan na humanga sa fighting spirit ng babae. Nagkasya kasi sa bibig niya ang sobrang laking anakonda ni boss. Ayaw ko na. Hindi ko na kaya ang nakikita ko. Baka ako pa ang maunang mahimatay lalo na at nakakaramdam na ako ng awa sa babaeng kaulayaw niya. Para kasing nabubulunan at nakakatakot marinig na para bang kinakapos siya sa paghinga. Nagpasya na akong tapusin ang pambubuso ko. Patingkayad akong umalis mula sa pagkakatayo sa harapan ng pintuan ng kwarto at diretso ako sa kusina. Wala sa sariling binuksan ang ref at kumuha ng isang bottled water. Binuksan ko iyon at diretsong tinungga at tumiingin sa kawalan. Pakiramdam ko hindi na virgin ang mga mata ko. Ganoon ba talaga ang ginagawa ng dalawang taong nagsisex? Ano kaya ang feeling? Parang masakit pero bakit wala naman akong naririnig na reklamo sa babae? Hayast, sure talaga ako na hindi na ako makakatulog nito ulit. Nagising talaga ang diwa ko sa mga napapanood ko Pambihira talaga, unang gabi ko dito sa penthouse na ito at ito pa ang natuklasan ko. Hindi ko na nga namalayan pa ang paglipas ng mga sandali dito sa kusina. Bigla kasing nawala ang antok ko kaya naman naupo na ako sa isa sa mga upuan at ipinatong ang natira kong tubig sa lamesa. Nashock ako sa mga nasaksihan ko kaya malabo na din na dalawin pa ako ang antok. Anong ginagawa mo dito sa kusina? Bakit gising ka pa? Ay kabayong mahaba ang paa. Napapitlag ako sa gulat nang marinig ko na may biglang nagsalita mula sa likuran ko. Mula sa pagkakaupo dali-dali akong tumayo at ganoon na lang ang gulat ko nang masilayan ko si boss. Nakasuot na siya ng roba at halatang bagong ligo na. Ay! Ha, boss naman, nakakagulat naman kayo, kaagad kong bigkas. Napansin ko pa nga ang paghagod niya ng tinig sa akin mula ulo hanggang paa kaya naman mabilis kong kinuha ang bottled water na nasa ibabaw ng mesa at mabilis na humakbang paalis. Opo, babalik na po ako sa kwarto ko. Hilaw kong sagot at walang lingon-lingon na halos tumakbo ako pabalik ng kwarto. Mabilis akong pumasok sa loob at inilok ko pa nga ang pintuan bago ako naglakad patungo sa kama at nahiga. Dahil sa aking nasaksihan, naging mailap na tuloy ang antok para sa akin. Hindi ako makatulog at magdamag na akong dilat. Parang gusto ko tuloy sisihin ang manyak kong amo na si Kobe Sebastian dahil hindi niya talaga inilagay sa tamang lugar ang libog niya. Kung nagsara lang sana siya ng pintuan ng kwarto, hindi sana ako puyat ngayon Wala na akong choice kung hindi ang bumangon ng kama at diretso sa banyo para maligo na lang sana. Mukhang tulog na yata ang amo ko dahil sobrang tahimik na sa labas. Baka napagod na sa exhibition nila sa ibabaw ng kama. Heist, pwede kaya akong magluto ngayon?
Pwede ko kayang pakialaman ang mga stocks na pinamili niya kagabi. Gutom na ako. Nakakagutom din pala manood ng live show, hindi ko pa nga maiwasang bulong habang nakaharap ako sa salamin. Hindi naman ako mukhang puyat dahil nakatulog naman ako kanina. Speaking of stocks at sa pagkain, wala kasi siyang nababangit kagabi. Sa isiping iyon, naghilamos lang ako at nagpa siyang lumabas ng kwarto. Buong ingat ang aking hakbang na naglakad ako patungo sa kusina at binuksan ang cupboard kung saan nakalagay ng mga delata na pinamili niya kahapon. Hindi ko pa nga mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang makita ko ang mamahaling spam. Pwede naman siguro akong magluto ng agahan ko. Wala naman siyang sinabing bawal. Naglabas lang ako ng isang lata na spam at inilapag malapit sa mailababo. Mamaya ko nabubuksan at hihiwain. Unahin ko muna ang magsaing ng kanin. May bread din siya na binili kagabi pero parang mas feel ko ang kumain ng rice ngayong umaga. Maaga pa naman at baka tatanghaliin din siya ng gising ngayong umaga. Mukhang napagod kagabi ang loko sa kakaararo sa babae niya eh. Sino kaya ang babaeng iyon? Makakasama kaya namin palagi dito sa penthouse ang malandi na iyon? Malamang dahil feeling ko girlfriend siya ng amo ko eh. Hindi naman siguro papaararo ang babaeng iyon kung wala silang relasyon. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga kasabay ng pag-iling. Bakit ko ba iniisip ang tungkol sa bagay na iyon? Bahala siya kung sino ang babaeng iyon sa buhay niya. Amo ko lang siya at hindi ko dapat pakialaman ang personal na buhay niya. Pagkatapos magsaing inatupag ko naman ang pagpiprito ng spam. Nagdagdag na din ako ng egg para may ibang choices. Pagkatapos kong iprito ang ulam na gusto ko, tinakpan ko muna iyon bago ako nagpa siyang bumalik ng kwarto. Maliligo muna ako habang hinihintay ang pakaluto ng kanin. Mabilis ang paliligo lang ang ginawa ko at kaagad kong isinuot ang aking uniform. Sure na din kasi akong luto na iyong kanin ko kaya kakain na muna ako habang hinihintay ang amo ko na magising. Sana mamayang tanghali na siya magising para hanggang tanghali din ako makapag-relax. Pagkatapos kong mag-ayos bumalik na din ako ng kusina. Iyon nga lang, hindi ko mapigilan ang magulat dahil nadatnan ko lang naman si Boss Kobe na nakaupo na sa mesa habang kumakain. Oh, ready ka na? Tanong niya pa kaagad sa akin nang mapansin niya ang presenya ko. Kaagad na dumako ang tingin ko sa pinggan niya at parang gusto kong mag-alburuto nang mapansin ko na halos ubusin niya na ang spam at egg na pinaghirapan kong lutuin kanina. Kinain mo po, wala sa sariling tanong ko sa kanya. Ang alin, nagtataka niyang tanong. Hindi naman ako nakaimik dahil ramdam ko na kasi ang gutom sa sistema ko. Pambihira nagtanong pa. Iyang pagkain na iyan. Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga na gusto mo palang kumain para dinagdagan ko iyan, naiinis kong sagot sa kanya. Napansin kong natulala siyang tinitigan ako kasabay ng sunod-sunod na pag-iling. Bakit hindi ka pa ba kumakain? Nagtataka niyang tanong. Kaagad ko naman siyang sinimangutan. Magluto ka na lang ulit. Hindi ko alam eh. Saka bakit ka ba nagagalit? Nakalimutan mo na bang ako ang amo dito? Nakangisi niyang sagot sa akin at muli niyang itinoon ang kanyang buong atensyon sa kanyang kinakain. Para bang sarap na sarap siya gayong pritong spam at itlog lang naman sana iyon. Parang gusto ko tuloy siyang lapitan at batukan. Hindi ko naman din kasi alam na kasama pala ang pagluluto sa trabaho ko. Nasa kontrata kaya ito? Hindi ko alam dahil hindi ko naman binasa iyon. Kahit na masama ng loob ko, wala akong choice kung hindi ang magprito ulit ng spam at eggs. Ang amo ko naman ay hindi na nagsalita ulit. Nasa pagkain ang buo niyang atensyon at hindi ko pa nga mapigilan ang mapailing nang mapansin ko na halos maubos niya na. Wala akong balak na pumasok ng opisina ngayong umaga dahil pagod ako. Magluto ka ng pagkain natin mamayang lunch ha, abala ako sa aking ginagawa nang narinig kong muli siyang nagalita. Wala sa sariling napalingon ako at ganoon na lang ang tuwa ko nang mapansin ko na tapos na siyang kumain. Malinis ang pingan niya at mukhang gutom at pagod talaga itong amo ko. Anong klaseng pagkain ang gusto mo? Nagtataka kong tanong sa kanya. Sa dami ng mga pinamili niya kahapon nahihirapan akong mag-isip kung ano ba ang pwedeng lutuin mamayang tanghalian. Bahala ka na, bigkas niya at mabilis nang lumabas ng kusina. Nakangiti naman akong naglakad patungo sa fridge at naglabas ng karne ng baka. Hindi ko alam kung ano pa ang trabahong nakasaad sa kontrata, pero itong pagluluto ang pinakagusto ko. Mahilig din kasi talaga akong kumain eh.
Alam kong hindi din ako mapapahiya dahil marunong naman din akong magluto. Nagpasya na akong ibabad muna ang karne sa tubig para ma-defrost kaagad. Kaldereta ang lulutuin ko mamaya at gusto kong i-marinate muna ang karne bago lutuin para mas masarap. 1 kilo ang inilabas ko kaya alam kong hindi kami mabibitin nito kung 2 lang kaming kakain. Pagkatapos kong iprito ang spam at itlog mabilis na din akong kumain. Takaw tingin lang pala ako dahil hindi ko din naman naubos. Bigla kasi akong naumay eh. Pagkatapos kong kumain, napgasya akong mag-ikot-ikot sa paligid ng penthouse. Iniisip ko kung kasama din ba sa trabaho ko ang paglilinis sa paligid. Kailangan talaga siguro maglinawan kaming dalawa ni Boss Kobe tungkol sa magiging mga trabaho ko. Sa pagiging driver naman, paano ko kaya makakabisa ang buong paligid gayong kahapon pa ng umaga ang last training ko? Pagkatapos kong ikutin ang buong penthouse, muli akong bumalik ng kusina para i-check kung na-defrost na ba ang karne na inilabas ko sa fridge kanina. Iminarinate ko muna iyon sa katinakpan. Masisado pang maaga para magluto ng lunch at hindi ko din talaga malaman kung ano ang gagawin ko. Wala akong choice kung hindi ang magpalakad-lakad sa paligid. Ilang beses din akong napapasulyap sa pintuan ng kwarto ng boss ko, pero parang wala na yata siyang balak ng lumabas. Kanina pa din kasi talaga ako nagtataka. Nasaan na kaya iyong babaeng itabungkal niya kagabi? Hindi kasi lumabas ng kwarto para kumain. Si boss ko bilang ang kumain kanina eh. Sa isiping iyon hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. Muli akong napatitig sa pintuan ng kwarto niya, kung saan maayos nang nakasara, bago ko narinig ang pagtunog ng doorbell. Hindi ko pa nga maiwasan na mapapitlag dahil nagulat din ako. Sa sobrang tahimik ng paligid tapos biglang tunog ng doorbell talagang mapapaiktad ka. Wala sa sariling kaagad akong naglakad patungo sa main door ng penthouse. Hindi ko pa nga maiwasan na magulat ng pagkabukas ko si Vincent ang nabungaran ko. Good morning Nicole, nakangiting bati niya sa akin. Automatic na gumuhit din ang ngiti sa labi ko. Sir Vincent, good morning. Pasok ka, bigkas ko at mabilis na niluwagan ang pagkakabukas ng pintuan. Napansin ko na marami siyang bitbit at diretsyo na din siyang naglakad patungo sa living room. Si Boss Kobe. Tulog pa, tanong niya sa akin. Kaagad naman akong tumango. Ano iyang mga dala mo? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ito ba? Mga papeles na dapat pirmahan. Tumawag siya kanina sa akin at hindi daw siya makakapasok ng opisina, kaya dinala ko na lang ang mga importanteng papeles na dapat niyang mapirmahan ngayong araw. At ito naman, phone ito pinabili niya sa akin kagabi, nakangiting bigkas niya sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Kung ganoon ikaw na ang bahalang kumatok sa kwarto niya. Ikaw na ang gumising sa kanya, nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin kong natigilan si Vincent at tinitigan ako. Ano nga pala ang nangyari kay boss? May sakit ba siya kaya hindi siya makapasok? Nagtataka din niyang sagot sa akin. Hindi ko na mapigilan pa ang pagguhit ng pilyang ngiti sa labi ko at saka ako naupo sa harapan niya. Napagod siguro, bigkas ko. Nangangati ang dila ko at ganitong wala akong nakakausap kanina pa parang gusto kong maging marits ngayon. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong niya sa akin. Napagod siya as in super pagod. May babae siyang inararo kagabi, natatawang bigkas ko. Kaagad naman namilog ang mga mata niya. For real? Gosh, narinig kong bigkas ni Vincent na maihalong patili ang dulo ng word na binitiwan niya, nagdududa naman akong napatitig sa kanya. Yes, and alam mo bang napanood ko? Nakalimutan kasing, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang marinig ko na may biglang tumikim. Para akong napapasong biglang napatayo sa sobrang gulat. Agang chismis niyan Vincent, nandyan na ba ang mga papeles na sinabi ko sa iyo? Narinig kong wika ni Boss Kobe at dumaan pa siya sa harapan ko kaya naman amoy na amoy ko kung ano ang amoy ng katawan niya. Wala namang kakaibang amoy niya. Mabango at masarap sa ilong. Yes, boss. Dala ko po lahat ng mga papeles na sinabi mo sa akin kanina. Nakangiting sagot naman ni Vincent. Mukhang hindi na ako kailangan dito kaya papasok na lang muna ako ng kwarto. Akmang maglalakad na sana ako paalis nang biglang bumukas ang pintuan ng silid niya. Lumabas ang isang matangkad at sexy na babae at diretsong naglakad patungo kay Boss Kobe at yumakap mula sa likuran niya. Babe, aalis na ako, narinig kong sambit niya.
Hindi ko naman malaman kung ano ang mararamdaman ko. Kaya pala napagod ng todo itong boss ko dahil mukhang palaban ang babae niya. At ang ganda pa. Okay di. Narinig kong sagot ni boss gamit ang malamig niyang boses. Hindi ko naman mapigilan ang pagtikwas ng kilay ko. Bakit parang kinulang yata sa sweetan itong boss ko sa girlfriend niya? Pagkatapos niyang bayuhin kanina parang wala lang ngayon. Pangit pala itong maging nobyo si Boss Kobe. Walang kalambing-lambing sa katawan. Hindi mo ba ako ihatid? Malambing na tanong ng babae. Kailangan pa ba iyon? Natuto kang pumunta mag-isa kagabi riyan kaya matuto ka din umalis mag-isa. Seryosong sagot ni Boss habang nakatutok ang mga mata sa mga papeles. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Bakit parang may tampuhan ang dalawa? Kung ganoon, sa driver mo na lang ako magpahatid. Pagod din kasi ako at parang wala akong lakas na mag-drive. Bigkas naman ng babaeng riyan pala ang pangalan. Red flag na ang ugali ni Boss Kobe dapat sa kanya dahil mukhang wala naman pakialam si Boss pero parang wala lang sa kanya. Hindi ba siya affected sa kagaspangan ng pag-ugali na ipinapakita ni Boss sa kanya? Napansin kong pabagsak na ibinaba ni Boss Kobe ang mga papeles na hawak niya at biglang tumayo. Seryosong hinarap si Rian at tinitigan. Alam mo naman siguro na ang ayaw ko sa isang babae ay iyong saksakan ng kulit. Walang maghahatid sa iyo kaya matuto kang umalis mag-isa, seryosong bigkas ni Boss. Napansin kong kaagad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng babae. Ang kanina pa cute at patwitoms niyang mukha ay biglang napalitan ng lungkot. Pinayagan na nga kitang manatili dito sa unit ko hanggang ganitong oras para makapagpahinga ka tapos iinartihan mo ako ngayon. Go! Marami pa akong trabahong dapat tapusin kaya umalis ka na muna, muling bigkas ni Boss Kobe. Napansin ko pa nga ang pagkalaglag ng ilang butil ng luha sa mga mata ni Rian at matalim na sumulyap sa akin bago siya naglakad patungo sa main door. Nagtatakang nasundan ko na lang siya ng tingin. May kasalanan ba akong nagawa? Bakti feeling ko na imbes na sa boss ko siya magalit sa akin siya tumitig ng masama? Nakaalis na ang nobya ni Boss Kobe na si Rian pero heto ako. Parang pinako sa aking kinatatayuan at hindi makagalaw. Mukhang mainit ang ulo ni Boss at aalangan ako kung saan ako lumugar at baka ako ang mapagbalingan niya ng inis niya. Nahuli niya pa naman ako kanina na nagtitsimis kay Vincent. Kaya siguro biglang nag-init ang ulo dahil biglang nagbago ang istorya ng love story nila ng nobya niya. Kung kagabi para silang mag-asawa sa mga ginagawa nila, ngayon naman parang tigre si Boss na wala man lang ka-concern sa kanyang girlfriend. Ang gulo niya. As in super gulo at hindi siya sweet. Mukhang mabait naman iyong Rian kahit masama ang tingin niya sa akin kanina. Mukhang malaki din yata ang pagkakagusto sa kanya dahil dumayo pa talaga dito sa penthouse kagabi at pumayag na makipag-sex sa kanya. Ang you. Lumapit ka, nagulat ako na parang robot na mabilis na lumapit sa kanya nang lingnunin niya ako. Sa nasaksikan ko kanina, magiging mabait na talaga ako kay Boss sa lahat ng oras. Baka bigla din akong palayasin paano ang 50,000 kong sahod. Boss, ano po iyon? May maiutos po ba kayo? Nabubulol ko na yatang bigkas. Napansin ko pa ang pagkunot ng noo niya habang nakatitig sa akin bago niya iniabot sa akin ang isang maliit na paper bag na dala-dala kanina ni Vincent. Tangapin mo. Para sa iyo iyan, seryosong bigkas niya. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Nabangit kasi kanina ni Vincent na phone ang laman ng paper bag na iyan. Halata naman dahil sa logo pa lang na may kalahating kagat ng mansanas sa labas, isang mamahaling brand ng phone talaga ang laman ng naturang paper bag na iniabot sa akin ni Boss. Boss! Bakit po? Nagtataka kong tanong sa kawalan ko ng masasabi. Anong bakit? Taas ang kilay na tanong niya sa akin. Hehe. Ano, papara po ba talaga sa akin yan? Naniniguro kong tanong. Baka mamaya para sa girlfriend niya ang phone at nagpa siya siyang ibigay sa akin ngayon dahil nagkakalabuan na sila. Makulit daw kasi iyong babae. Kailangan mo ito. Bakit ba ang dami mong tanong? Tangapin mo na, halata na ang inis sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon kaya naman kaagad ko nang hinila mula sa kamay niya ang binibigay niya. Bigay ito boss. Hindi utang, nakangiti kong tanong sa kanya. Napansin kong pinaningkitan niya ako ng mga mata niya, kaya napaatras ako. Nga pala,
ayaw niya daw pala ng makulit kaya nag-peace sign ako. Sorry naman kung medyo makulit din ako. Kung bigay ito thank you pero kung may bayad unti-unti lang ang pagkaltas sa sahod ko ha. Kailangan ko din kasi talaga ng cash monthly. Saka need ko din talaga ng phone para matawagan ko sila nanay, bigkas ko. Parang walang narinig na inihiwalay niya na ang tingin sa akin at muling itinoon ang kanyang pansin sa mga papeles na dala ni Vincent. Napasya na din akong pumasok ng kwarto para i-unboxing ko muna itong phone na bigay niya. Pagdating sa kwarto, diretso ako sa kama. Naupo at inumpisahan na unboxing ang bigay ni Boss Kobe at hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang tumampad sa paningin ko ang nasabing phone. Alam kong mamahalin ito dahil brand pa lang pang sosyal na. Mabilis kong kinalikot ang nasabing gadget. Inion ko iyon at nag-browse at nag-selfie ng makailang ulit. Wala pa akong internet kaya naman inilapag ko muna iyon sa gilid ng kama ko at tumayo. Napansin ko kasing kailangan ko pa palang magluto ng lunch namin, kaya kahit kating-kati na akong gamitin ang phone ko, wala akong choice kung hindi ang lumabas ng kwarto at diretso sa kusina. Ilang saglit lang, naaamoy na sa paligid ang aroma ng pagkain na niluluto ko. Pakanta-kanta pa nga ako habang nagluluto nang mapansin ko ang isang medyo may edad na babae na pumasok sa laundry area. Hininaan ko muna ang apoy sa kalan at mabilis siyang sinundan. Saktong pagkadating ko naman sa pintuan ng laundry room, saka naman lumabas ang babae. May bitbit na siyang mga basahan at iba pang mga cleaning materials. Good morning ma'am, kaagad na bati niya sa akin. Manang, sino po kayo? Nagtataka kong tanong. Ako po ang regular na naglilinis sa unit na ito ma'am. Ako nga po pala si Merna. Pasensya na po kung naabala ko kayo, bigkas niya. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Naku, ayos lang po manang Merna at saka hindi po ako ma'am dito. Isa din po ako sa trabahador ni Boss Kobe. Nakangiti kong sagot sa kanya. Tumango naman siya at mabilis na siyang nagpaalam sa akin. Masaya akong muling bumalik ng kusina habang tumatakbo sa isipan ko na hindi naman pala ako ang maglilinis ng buong penthouse. Pagkabalik ko ng kusina nagulat pa nga ako nang maabutan ko si Boss Kobe. Nakatayo siya sa harapan ng niluluto ko na para bang hinahalo niya. Ilang saglit lang napansin kong tinitikman niya iyon, kaya mabilis akong naglakad palapit sa kanya. Hindi ko pa natemplahan iyan, bigkas ko at mabilis na inagaw sa kanya ang sandok ng hawak niya. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang gulat na nakarehistro sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Titikim lang naman ang damot mo, sagot niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Titemplahan pa kaya bawal tikman, nalinis kong sagot sa kanya. Bakit ba ang kulit niya? Hindi ba siya makapaghintay? Na matatapos ko itong niluluto ko bago niya pakialaman? Ako ang amo dito ha, naiinis niyang sagot sa akin. Alam ko pero hindi porket amo ka pwede mo nang pakialaman ang niluluto ko, naiinis kong sagot sa kanya. Mabuti na lang at hindi na siya sumagot at umalis na siya sa harap ng kalan, kaya kaagad na akong pumalit. Muli kong hinalo ang niluluto ko at tinikman. Hindi ako kontento sa lasa kaya naman naglagay na ako ng mga papmapalasa. Pagkatapos noon, muli kong tinikman at nang masatisfied na ako, sa lasa muli kong tinakpan ang kaserola, pero natigilan ako nang muli kong maramdaman ang pagtabi ni Boss Kobe sa akin. Ayos na, tanong niya. Gutom ba siya? Bakit parang atat siyang kumain? Hindi pa, kaagad ko ding sagot. Hindi naman siya nakaimik. Mga 5 minutes pa. Papalaputin ko pa ng sobra ang sabaw. Bigkas ko. Napansin ko ang bahagyang pagtaas ng gilid ng bibig niya, kaya naman nagtatanong ang mga matang tumitig ako sa kanya. Hay, mali ba sa sinabi ko? Bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Nagtataka kong tanong sa kanya nang mapansin ko na titig siya sa aking mukha. Napansin kong napakurap pa siya ng makailang ulit bago tumikhim na akala mo may kung anong bagay na nakabara sa kanyang lalamunan. Wala, tapusin mo na iyang niluluto mo. Gutom na ako, bigkas niya at kaagad na umalis sa tagiliran ko. Nagtatakang nasundan ko na lang siya ng tingin hanggang hinila niya ang silya at naupo sa dining table. Nangalumbaba at muling tumitig sa gawi ko kaya kaagad akong iwas ng tingin sa kanya at muling itinoon ang buong pansin sa aking niluluto. Nabuksan mo na ba ang phone mo? Narinig kong tanong niya sa akin. Tanging-tango lang naman ang naging sagot ko dahil pakiramdam ko para bang dumadagundong sa kaba ang dibdib ko.
Hindi ko maintindihan pero kahit na nakatalikod ako sa kanya ramdam ko ang mainit niyang titig sa akin. Nako, conscious tuloy ako na hindi ko mawari. So, kumusta? Nagustuhan mo ba? Wala man lang bang thank you, muling bigkas niya. Bigay ba iyon? Kung bigay iyon thank you ako pero kung papabayaran mo sa akin, hindi na siguro kailangan mag-thank you. Nakalabi kong sagot sa kanya. Kiyahe. Tingnan mo ang babaeng ito. Ang sama ng ugali, narinig kong bigkas niya at nang maramdaman ko na tumayo siya ay muli akong napalingon sa kanya. Napansin kong naglakad siya patungo sa mailagayan ng pinggan at kumuha ng 2 pinggan at iba pang mga kubyertos. Inilatag niya iyon sa mesa kaya hindi mo mapigilan ang mapail. Mukhang gutom na nga talaga siya. Hindi pa ba tapos iyan? Muling tanong niya sa akin. Okay na ito. Luto na, bigkas ko at akmang kukuha sana ako ng malaking bandihado para lagyan ng ulam pero naunahan niya na ako. Basta niya na lang kasing binitbit ang kaldero at ipinatong sa ibabaw ng mesa. Pati kanin nakaredy na kaya kakain na lang talaga siya. Ano pa ang hinihintay mo? Tutunganga ka na lang ba dyan? Halika na, narinig kong bigkas niya. Gulat ko kaagad akong naglakad palapit sa kanya. Okay lang nasasabay ako sa iyo, gulat kong tanong. Siyempre boss siya at tauhan niya ako kaya naman nakakahiya na sumabay sa kanya sa pagkain. Yayayain ba kita kung hindi pwede? Bilisan mo na dahil pagkatapos natin kumain, may pupuntahan tayo, bigkas niya sa akin kaya wala na akong choice kung hindi ang maupo na sa tapat niya. Sumandok ng pagkain at tahimik kaming kumain. Napansin ko ang gana ni Boss Kobe sa pagkain. Parang kay sarap sana isipin na nasasarapan siya sa niluto ko or baka naman gutom lang siya. Ano man nagdahilan niya wala na akong pakialam. Basta ang importante sa akin, nagawa ko na ang part ko. Nakapagluto ako ng masarap ng ulam na swak sa panlasa ko. Siya nga pala, anong oras ka nagising kanina? Kasalukuyan ko na lang na inuubos ang laman ng aking pinga nang marinig ko ang tanong niyang iyon. Tulala akong napatitig sa kanya. Ha? Ano po? Bakit niyo po naitanong? Siyempre, maaga ako nagising kaya nga nakapagluto ako ng almusal eh. Naguguluhan kong sagot sa kanya. Napansin ko ang pag-angat ng kilay niya na para bang may gusto siyang ipahiwatig sa akin. Mga anong oras? Sumilip ka ba kanina sa kwarto ko? Seryoso niyang tanong sa akin. Bigla tuloy akong kinabahan sa isipin na alam niya, kaya na binubusuhan ko sila kaninang madaling araw. Medyo umaga na ng kaunti pero hindi ko naman siguro kasalanan kung may narinig akong bawal, nailang kong sagot sa kanya. Nakita niya ba ako kagabing nakasilip sa kwarto niya, kaya niya tinatanong ang tungkol sa bagay na ito. Pero bakit? Busy siya at imposible iyon. Explain, ano ang narinig mo? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko mawari pero hindi ako nang buso ha. Aksidente lang ang lahat. Na-curious lang ako sa lakas ng ungol noong babae kaya napasilip ako sa kwarto mo. Bigkas ko at huli na nang realized ko ang katagang lumabas sa bibig ko. Wala sa sariling napatakip ako sa bibig ko. Lagot na bakit ba ang daldal ko? Pwede ko naman sanang sabihin sa kanya na wala akong alam bakit ba ako umamin. Heist? So nakita mo, seryosong tanong niya sa akin. Ang alin po boss, nagkukunwari pa akong inosente na sagot ko sa kanya. Heist, bakit ba ang hirap mong kausap? Para akong nakikipag-usap sa tanga sagot niya sa akin at padabog na tumayo. Mabilis na naglakad paalis kaya naiwan naman akong nasundan ko na lang siya ng tingin. Galit ba siya? Pero bakit siya magagalit? Saglit lang naman akong sumilip Hindi ko naman napanood ang buong session nila ng girlfriend niya. Saka, hindi siya dapat magalit ng ganito dahil kasalanan niya din naman. Hindi kasi marunong magsara ng pintuan kapag nakikipagjugjugan Pagkatapos kong kumain, mabilis na din akong nagligpit ng lahat ng kalat na ginawa ko dito sa kusina. Naririnig ko ang malakas na sounds ng TV sa living area, kaya naman alam kong nakatambay sa bahaging iyon si boss. Naku ma'am, dapat hinayaan niyo na lang. Trabaho ko na po ang magligpit sa lahat ng kalat ng penthouse na ito. Abala ako sa kakakuskos sa kaldero na ginamit ko nang marinig ko na may nagsalita sa likuran ko. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad na sumalubong sa paningin ko si Manang Marana. Wala naman po akong gagawin kaya ayos lang. Saka, ano po iyang dala mo Manang? Nagtataka kong sagot sa kanya.
Ha? Ito ba? Mga maruruming bedsheets. Itatapon ko sa basurahan, nakangiting sagot niya sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Ang sela ng batang iyan. Halatang bago pa ang gamit na ito pero gusto niya talagang ipatapon. Girlfriend ka ba niya, iha? Nagtatakang tanong ni Manang sa akin. Kaagad naman akong umiling. Naku, hindi po Manang. Driver niya po ako. May ibang girlfriend si boss at kagabi kasama niya dyan sa kwarto niya. Mabilis na sagot ko sa kanya. Ganoon ba? Kaya pala kahit hindi pa schedule ng linis ng kwarto niya, pinalinis niya na sa akin, bigkas Manang at mabilis nang naglakad paalis. Naguguluhan naman akong nasundan na lang siya ng tingin.